Good morning, good afternoon, good evening po sa lahat. Sa aking mga friend at sa mga followers ko po. Of course, sa mga upcoming followers, sa mga amigo, kamiga, thank you sa inyo lahat sa walang sawang suporta po sa aking vlog, Naging Balita Philippines po. So, magandang balita po mga kamigo, amiga, Pilipinas, dahil the best speaker of the Philippines speaker, Martin Romualdez po, pinatalsik na po sa bilang isang speaker ng Philippine po. Dahil parang hindi na yata maganda kaya performance, kaya napatalsik na po siya. Today po, wala nang pag-asa. So ang tanong, dahil wala na, sino kang papalit? Ang papalit baka ano din. Tingnan natin ang mangyari. So, pakinggan natin ang magandang balita po, Pilipinas po. So again, thank you po sa lahat ng mga amigo ko, amiga, of course. Don't forget to like, to share, at to subscribe po sa YouTube channel ko po. At least yung hindi pa nakita, napakapanood sa aking YouTube, Breaking Balita Philippines, makita niya ang mga bagong balita po. Of course, mabigyan po kayo ng notification kung mayroon kong bagong gawa po ng vlog po. Again, pakinggan po na to ang bagong balita po ngayon sa sa Speaker of the Philippines, Best Speaker po. Mula sa kanyang opisina sa Batasang Pambansa, tanda raw ito na wala na sa kapangyarihan ni Romualdez ang pagiging leader ng Senado. Ayon mismo sa full report na inilabas ng The Manila Times sa kanilang official website, Romualdez on way out. House Speaker Martin Romualdez is on his way out, sources said on Tuesdays as rumors of a leadership change swirled at the House of Representatives. A lawmaker confirmed that Isabella's 6th District Representative Faustino D. III was being eyed to replace Romualdez, a first cousin of President Ferdinand Marcos Jr. He said that the speaker may take a leave of absence. Another source said that President Marcos already had knowledge of Romualdez's exit as a House leader. However, he did not say when the change's leadership would occur. There were reports that Romualdez went to Malacanang on Tuesday, accompanied by Majority Floor Leader Sandro Marcos, the president's son. Some employees of the House of Representatives seen packing some items at the office of the Speaker. One lawmaker said that D, who served as governor of Isabela Province, may be installed as acting Speaker on Wednesday, September 17. Talk of a possible change in leadership came after the House ended its session on Tuesday, 30 minutes after it started. Romualdez and a Cobical Party List representative, Zaldico, were among the lawmakers who have been linked to the massive corruption surrounding anomalous and ghost flood control projects. Uncle. Did you know that Abraham saw Jesus 3 times? The first time was with the 3 visitors. The second... Ayon sa mga developing report, tila may basbas ng araw ng Malacanang na mapatalsik bilang House Speaker si Martin Romualdez at papalitan ito ni dating Governor at ngayon Congressman Bogie D. ng Isabela. Iba man ang kuro-kuro, ngunit tila isa lamang raw ang kakahantungan nito. Mawawala na ang presensya at anino ni House Speaker Martin Romualdez sa Kongreso bilang paghahanda para sa pagpapalit ng liderato. Ilang mga netizen ang tila nagsabing mapaglaro raw talaga ang tadhana dahil ngayong taon lamang o noong February 5, 2025, pinatalsik ng House of Representatives si VP Sara at inimpeach ito matapos makakuha ng majority na boto mula sa Kongreso. Fast forward this September, ilang buwan lamang ang nakalipas, tila si Romualdez na ang tuluyang kinarma dahil mismong ang mga kapwa nito kongresista ang nagpatalsik sa kanya. Narito at panoorin ang buong detalyadong balita kung saan kahapon din tila nagbigay na ng hint si Vice President Sara Duterte na karapat-dapat lamang mapatalsik bilang House Speaker si Martin Romualdez matapos ma-involve sa samot-saring korupsyon ng flood control project at ang tila multi-bilyones na pagkakasangkot nito sa bribery issue sa hotel ng Okada. Komento ni VP Sara, simulat sa pool dapat ay hindi na naging speaker si Martin Romualdez dahil sa questionabling pagkatao nito. Narito panoorin ang full video. Pag ikaw presidente ba, tapos makikita mo na based on the budget
kung paano binaboy yung pera ng bayan. Mag-aantay ka pa ba ng komisyon o ng truth commission o ng kung anong komisyon yan? Actionan mo kasi kaagad dapat yan. Unang-una, sinabi ko na noon, nagpumili siya ng speaker na involved sa bribery, nakalagay sa isang kaso doon sa Amerika. Klarong-klaro na doon na involved siya sa racketeering and sa bribery. So, ikaw pa, presidente ka pa, ilalagay mo ba yung ganyang klaseng speaker? Siyempre, hindi na, di ba? So, anong nangyari sa budget natin? Na-racketeering din. Siyempre, sumabog na. So, hindi ako makapagsalita sa Department of Public Works and Highways, pero makapagsalita ako sa DepEd kung anong nangyari. At sinabi ko na sa inyo, alam niya, in a cabinet meeting, sinabi sa kanya kung anong nangyari sa Department of Education budget. Ang ginawa niya is nag-change na picture. Ano pa bang komisyon, anong truth commission, anong investigative body pa ang kailangan mo? Nandiyan na yung budget, nakikita natin kung paano siya kinuha. Diba dapat nun ay diretsyo mo na gawin, tanggalin mo na yung speaker mo, sabihan mo na yung mga kaalyado mo sa House of Representatives, ayusin ninyo yung budget, tapos panagutin mo na yung mag-lifestyle check ka na dyan sa mga congressman at sa mga staff nila. Dami dyan, may bahay sa abroad. Hindi niya alam kung ano gagawin at masyado siyang mabagal gumalaw. Nagmamadali ang Pilipinas. Yan po ang magandang balita for today. Wala na po ang Vice Speaker of the Philippines, Martin Romualdez po. Napatalo siya po siya po. So, yan ang magandang balita for today. Again, thank you po sa inyo lahat na walang sawang suporta po sa aking Breaking Balita Pilipinas. At siyempre, don't forget to like, to share po o subscribe sa channel ko po. At least, kung mayroon akong bagong balita ng break talaga, ay siyempre, mabigyan kayo notification po. Yan po ang garapal na pangyari sa Pilipinas ng flood control na what they called Ghost Project po. Again, thank you to all of you and God bless everyone. Mag-ingat, take care everybody. Bye-bye po.